Stages of team development sa project management. Stages of team development sa project management. So, unang-una sa lahat, forming. So, bubuuin muna yung project team. So, pag nabuo na kayo, nandyan na yung storming o yung sinasabi nilang brainstorming. So, after nyong mabuo, based on your qualifications, meron na kayong brainstorming. At syempre sa brainstorming, may mga conflicts yan kasi pataasan kayo ng ihi. Yung pakiramdam nyo, yung opinion nyo dapat mag-matter. So, nandun na tayo sa third stage, yung norming. So, nire-resolve lahat yon. O, ito yung, tama na yan, ito yung dapat natin gawin para makapagtrabaho tayo ng maayos. So, after norming, performing, yun yung actual work. So, doon na tayo nagkakaroon ng yung teamwork natin, yun yung pinaka end stage ng ating teamwork, yung actual work na yun. Kumbaga, after nun, may mabubuo na tayo as a team. Kasi, dun pa lang sa storming at saka norming, nabubuo na tayo as a team eh. Kasi yung sa norming, medyo may conflict pa yun. After ng performing, meron tayong adjourning o yung see you next project. Then, magre-reflect kayo dun sa experience. So, yun yung 5 stages ng team development. Kasi kung hindi natin alam to, halimbawa, kagaya ko, di ba, parang bago lang sa akin to, hindi ko alam na yung pag nag-aaway pala yung sa thesis pa lang, yung magkakagrupo sa thesis, yung nag-aaway kayo, di ba? Nandun pa lang kayo sa brainstorming stage, halimbawa. And then, pag nagkakaayos kayo, yun na yung norming stage. So, then, performing stage, and then, pag natapos yung thesis nyo, graduate na kayo, adjourning stage na yun. So, kung magkakatrabaho pa rin kayo, dahil magkakaibigan kayo, then, madadagdagan kayo. So, yun, mabuting alam natin yung stages of team development sa project management. Yung forming, storming, norming, performing, at saka adjourning. So, yun lang po.